Magandang umaga po mga kapatid. Isa na namang mapagpalang umaga sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ngayon po umaga ang ating talata na pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Psalms chapter 34 at babasahin ko po sa inyo ang verse 1 hanggang 4. Sabi po dito, Psalm of David when he changed his behavior before Abimelech, who drove him away and he departed. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Ang pamagat po ng ating pagbubulay-bulay ngayon ay pinamagatan kong countless anxiety. Mga kapatid, tayo po ay palaging nasasadlak sa mga kabalisaan, mga worry, lalo pa sa panahon na to na maraming pressure ang modern life. Ang mga tao, sinabihan ng Panginoon na sabi ng Panginoon, take therefore no thought of for the morrow. Huwag tayong mabalisa sa bukas. But sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew chapter 6 verse 33 to 34. Now, marami po sa atin ay punong-puno ng kabalisaan, and ang Panginoon, sinasabi niya, dalhin mo yan lahat sa akin at pagpakalooban kita ng kapayapaan sa iyong puso at isipan. Now, ito pong ating binasa, ito ay panahon na kung saan si David, hindi pa siya hari at that time, ay tinutugi siya ni Haring Saul at pumunta siya kay Abimelech at humingi ng makakain and even armas, kasi nung siya ay tumakas palayo kay Saul, wala siya man lamang kadala-dala, at ang ibinigay ni Abimelech kay David ay yung espada ni Goliath. At ang nangyari nito, pumunta pa si David, nagtago siya sa panahon ng sa lugar ng mga Palestino, at may nakakilala nga sa kanya. At ito po ay matatagpo natin sa 1 Samuel chapter 21 kung gusto niyo basahin ang detalye na yan. Pero dito po mga kapatid, bakit nasabi ni David na siya ay palagi siyang dinideliver ng Panginoon sa kanyang mga takot, sa kanyang mga fears, sa kanyang worries, mayroon pong condition mga kapatid para tayo magkaroon tayo ng confidence, katulad ni David, na kung saan ay ma-overcome natin ang fear. Sabi niya dito sa talata ating binasa, una sa verse 1, palagi natin pasalamatan ng Panginoon. Okay? And papurihan siya. Si Haring David, when he was not yet a king at that time, ay palagi niyang pinapasalamatan at pinapapurihan ang Panginoon araw-araw. Sabi nga dito, His praise shall continually be in my mouth. At pangalawa mga kapatid, na para magkaroon tayo ng confidence na ma-overcome natin ang anumang fear or anxiety, ay maging natin bukang bibig ang Panginoon, ang kanyang kabutihan, i-share natin ang kanyang kadakilaan, i-share natin ang magandang balita ng kaligtasan ng Panginoon na kanyang regalo sa ating mga tao. Sabi niya dito sa verse 2, my soul shall make her boast in the Lord, the humble shall hear thereof and be glad. O magnify the Lord with me, let us exalt His name all together. Mga kapatid, mahalaga po na palagi nating isinishare ang salita ng Panginoon.
itetestify natin ang ating kanyang kabutihan sa hindi lang sa pamamagitan ng ating mga salita, kundi sa ng ating action. And that's why, dito mga kapatid, palaging mayroon si David na confidence na kanyang ma-overcome ang anumang fear. So, yun po mga kapatid. Kaya nasasabi ni Haring David na mayroon siyang, wala siyang takot na dahil sa kabutihan ng Panginoon, dahil sa kanyang patuloy na testimony about God at pagpapasalamat sa Kanya. Nawa, tayo rin naman ay magawa natin na palagi natin masasambit ang Panginoon, lalo na Panginoong Jesus, ma-share natin ang Kanyang salita, at nang sa ganun, i-guide tayo ng Panginoon sa ating mga lakad at mawala ang mga fear na ating kinakaharap. Maraming salamat po at tayo manalangin. O Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong dakilang biyaya, sa pagbigay mo po Panginoon sa amin ng example kung paano kami magkakaroon ng confidence to overcome fear. At ito po Panginoon, walang iba kundi ilapit namin ang aming sarili sa iyo at mari ka namin bukang bibig Panginoon at mari kaming mapasalamatin sa lahat ng bagay na natatanggap namin sa iyo Panginoon. Salamat po Panginoon dahil pinapawi mo at dinideliver mo kami sa anumang takot, anumang anxiety na dumadalaw po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po at lahat ng ito aking samot-dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po at isa namang magandang umaga. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw na ito at magdarang isang linggo.